Chairman Netero. Ano? Mga bata lang pala to eh. Hindi kasi lahat ng lugar pwede nyo gawing palaruan, kundi may masasaktan. Umuwi na lang kayo sa mga nanay ninyo. Tama na yan, Mr. Morel. Nakakaawa naman siya. Ikaw na rin ang nagsabi, mga bata lang sila. Mukhang hindi talaga maganda ang mood mo ngayon ah. Sabihin mo sa akin, ganun ba talaga kalakas ang kalaban? May isa sa kanila nakakagamit ng nen. Doon lang ako nakakita ng ganun. Nung orang ganun kaitim. Masahol pa sa kuya ko. O kay Hiso ka. Ngayong marunong na ako gumamit ng nen, nakikita ko ng malinaw. Napakalakas ninyong tatlo, walang duda ron. Pero kahit na, hindi ko pa rin makita kung paano kayo mananalo sa kanya. Sa tuwing may panibagong bagay na hindi naiintindihan ng mga tao, natataranta sila at nawawala ng tamang pananaw. Malinaw sa amin ngayon na nasa isang state of shock ka dahil sa mga nangyari. Kami nang bahala rito kaya magpahinga ka na lang hanggang sa bumuti uli ang pakiramdam mo. Sinuway mo pa ako? Mas masahol naman yung sinabi mo kaysa sa sinabi ko, ano? Ito lang ang tatandaan mo, bata. Mga baguhan lang ang gumagamit ng Nen-Aura bilang sukatan sa kung sino mananalo sa isang laban. Doon pa lang talo ka na. Hindi mo naman talaga masusukat ang tunay na lakas ng katunggali mo, patay lang doon. Kung hindi ka maingat, bababa ang tsansa mong manalo. Isang pagkakamali lang at pwedeng buhay mo maging katumbas nun. Lagi nagbabago ang dami ng orang ipinapakita mo. Pwede itong bumaba o tumaas kung gugustuhin mo. Kahit ano pwedeng mangyari sa laban, wala itong katiyakan. Ganun ang tunay na Nen battle. Sa kabila nun, dapat hindi ka papasok sa laban kung ayaw mong manalo. Ganun ang ugali at pag-iisip ng isang gumagamit ng Nen. Ang puntong nagpasinda ka sa Nen-Aura ng kalaban, ang siyang puntong nawalan ka na ng karapatang makilahok. Masahol ka pa sa isang talunan. Morel, tama na. Na paano si Gon? Nawalan ba siya ng malay? Nagwala siya at basta niyang susugurin ng kalaban, kaya napilitan akong patulugin siya. Hindi ko na nakontrol ang lakas ko kaya hindi ko alam kung kailan siya magigising. Mas may ibubuga pa pala sa'yo ang kaibigan mo eh, bata. Morel. Mahirap lunukin ang balitang kinakain ng mga higanting kimera at ang mga buong baryo kaya mabilis na lumala ang sitwasyon. Pero sisikapin namin pigilan ang paglaganap dito sa ibang bahagi ng mundo. Kapag nagpadala tayo ng mga mandirigmang Nen na mahina, lalo lang natin palalakasin ang kalaban. Sang-ayon ka ba ron? Opo. Kaya tatlo lang ang pinadala nila. Piling-pili lang talaga. Masyado pa kami mahina. Nagpadala kami ng 2 asasin sa pinakamalapit na bayan. Desisyon niyo na kung gusto niyo silang labanan o hindi. Kaya lang, hanggat hindi niyo sila natakana, hindi kayo pwedeng sumunod. At kung gusto niyo mabuhay bilang tunay na hunter, hindi namin kailangan ng tulong ng lahat. Ang kailangan lang namin, yung malalakas. Ang puntong nagpasinta ka sa Nen-Aura ng kalaban, ang siyang puntong nawalan ka na ng karapatan makilahok. Masahol ka pa sa isang talunan. Wala na akong karapatan. Kilawa. Oh? Salamat Oh. Para saan? Bakit ka nagpapasalamat? Kasi hindi ba, ikaw ang pumigil sa akin, Kilawa? Kung hindi mo ginawa yan, malamang sinugod ko yung kalaban at naging hadlang kay Kite. Kung nagkataon, baka lahat tayo nalagay sa alanganin. Pero, hinayaan kong mamatay si Kite. Hindi, buhay pa siya. Imposibleng matalo siya ng isang yun. Napakalakas ni Kite. Pero, mahihirapan siyang lumaban. Dahil sa injury niya, sigurado masakit yun. Kaya mahihirapan siyang gumalaw. Malamang nagtatago siya ngayon at nagpapagaling. Siguradong hinihintay niya tayo makabalik. Kaya dapat, magmadali tayo at magpalakas. Para mailigtas natin si Kite! Gon. Ikaw ang ilaw sa dilim.
Oo, tama ka. Kung minsan sa sobrang liwanag, hindi na kita kayang tignan. Naiisip ko tuloy, talaga bang okay lang naman na TV pa ako sa tabi mo? Lumaban tayo. Para maging mas malakas. Maganda ng pagyayaluan sa palasyo. Kailangan natin ng isang kasya ang mahigit 100 tao. Para tiyak hindi mabubulok ang koleksyon natin. Tingin ko, sigurado napakalakas ko.